Solid mga kakabsat. O, sinong masaya dito sa ginawang resolution ni Senator Kiko Pangilinan? Siya ang main author nito. Ang daming mga co-authors. Halos lahat sila na nasa mga pumirma, mga kabsat. Agoy, nako po. Tahimik ang mga minority bloc. Majority Leader. Mr. President, we have several of our colleagues who want to co-sponsor the measure, namely Senator Jinggoy Estrada, Senator Erwin Tulfo, and Senator J.V. Ejercito. May we recognize Senator Jinggoy Ejercito for his sponsorship. Si Jinggoy na muna. Jinggoy Estrada is recognized. Sir Leonardo, si Jinggoy. Ito na si Thank you, Mr. Jinggoy. President. Nako po. Mr. President, dear colleagues, I rise to co-sponsor a resolution expressing the sense of the Senate to condemn the unacceptable remarks Magasam. Unacceptable remarks daw. Sabi ni Jinggoy, sa China, lagot ka. of the Chinese embassy in Manila Mm. against our Philippine officials with regard to the West Philippine Sea. Mm. I pose this question. What is the business of Chinese embassy officials criticizing our public officials and even calling them names, branding senators as helpers of Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela in defending our rights in the West Philippine Sea? Because, as they claim, Commodore Tariela can't win over the argument. Hindi man ako sang-ayon sa naging gawin ni Commodore Tariela, ngunit hindi ito sapat na dahilan upang pakialaman ng Chinese Embassy ang internal affairs at soberenya ng ating bansa. This is not Mukhang Sir Leonardo, Naomi Chin, mukhang nahimasmasan itong si Jinggoy. Pumanig. Pumanig sa tama. Palakpakan naman. Guys, palakpakan naman natin si Jinggoy. No? Ngayon, at least kahit pa paano, kung naman siya ngayon, no? Pumanig siya sa tama. Pinanigan niya ang mga Pilipino. Sa wakas, no? Kahit pa paano, kahit may paparating ng kaso sa kanya, lalo na meron siyang subpina, may subpina siyang inakarap. Kahit pa paano, at least siguro natauhan itong si Jinggoy na dapat ipagtanggol natin Pilipino, di ba? Palakpakan natin si Jinggoy. Sige, tuloy. Isa pa. internal affairs at soberenya ng ating bansa. This is not only an assault against individual senators, but an affront to the Philippine Senate as an institution. This representation joins the chorus in strongly condemning the pronouncements of the Chinese Embassy in Manila against our public officials. Mm. We should not just let this slide. There is no argument to begin with. The 2016 Arbitral Award is final and binding. Atin ang West Philippine Sea. Uy, wow! Sir Leonardo, totoo ba itong naririnig natin kay Jinggoy? Atin ang West Philippine Sea. Ay, wow! Ay, grabe na. Nagbago na yata si Jinggoy, mga kakabsat. Ibang klase. This is all part of their tactics. Mm. They are looking to scare, coerce, and intimidate their neighbors to pursue their wild imaginary claims over our territories. Even after an arbitral ruling delivered a unanimous and enduring decision in 2016, firmly asserting that the Philippines has a full exclusive economic zone in the West Philippine Sea, invalidating China's claim to almost 80% of the Philippines' EEZ. Sabi ni Sir Leonardo, mga kakabsat, malapit-lapit na rin yan makasama si Boy Agimat. Mukhang kakampiyan sa mga pro-Pinoy ngayon. Ngayon ka lang tumama, Boy Kamot. Sabi naman ni Naomi Chin, mga kapsat, no? Kakampi lang yan ngayon kasi sa Pilipinas ang pinag-uusapan. Iba naman kasi pag-usaping flood control. Dapat walang kulay sa... Tama! Wala dapat kulay sa West Philippine Sea, di ba? Dapat ipagtanggol mo yung ating bansa. Pero sila Marcoleta makipagkaibigan daw. Si Robin Padilla, bumili kayo ng mga malalakas na cannon, water cannon, at gumanti kayo sa China.
Oh, Tragis Elvira G. Tama, atin ang Philippine Sea. Yun, di ba? O, sige tuloy, Jinggoy. O, sige, kami medyo natutuwa kami kay Jinggoy ngayon. O, sige tuloy. Both China and the Philippines, pursuant to their treaty obligations under the UNCLOS, are legally bound to comply with this decision. As your former chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation, my position on the West Philippine Sea has always been consistent with the position of the Philippine government under President Ferdinand Marcos Jr. Yun! The UNCLOS and the arbitral award continue to be the foundation of our actions and policies on the West Philippine Sea. But China had no respect for the 2016 arbitral ruling and for the international law, just as they had no respect to our fishermen, even water cannoning them, to the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy patrols, and recently to the elected senators of this republic. Namimihasa na kayo. Yun! Walang kaya. Mga walang na kayo. Sir Leonardo, Allen Valencia, galit na si Jinggoy. Yun, yan ang gusto namin kay Jinggoy. Ipagtanggol mong Pilipinas. Nandyan ka. Ay, gusto namin yan. Pag ganyan ang lagi mong sinasabi, Jinggoy, matutuwa ang karamihan ng mga Pilipino, no? Ganyan, ipagtanggol mo ang Pilipinas, yan, tama yan. Mabuhay ka, Jinggoy. Kahit may kaso ka, sige, mabuhay ka pa din. Sige, tuloy. Sino ba pumapanig sa kanila sa pang-angkin sa West Philippine Sea? Marami. Tanungin mo yung nasa minority block. Sino ang umaangkin? Sino? Marami yan. Isa pa nga. Alak kamote. Public. Namimihasa na kayo. Walang kaya. Sino ba pumapanig sa kanila sa pang-angkin sa West Philippine Sea? O, sino pumapanig sa mga China sa para angkinin ng West Philippine Sea? Sir Leonardo, sino? Nakapaw. Ang sagot, halos wala. Hindi ang internet. Hindi anong halos wala. Ang dami nga dyan, kumakampi sa kanila, di ba? Di ba? Grabe ang praise the Lord nila sa China. Tingnan nila sa Davao, kita mo? Naka-praise the Lord, no? Mapambayad utang, parang nakapo. Naniningil na ba? National na batas. Hindi ang pandaigdigang komunidad at lalong hindi ang mga bansang direktang apektado ng kanilang pang-aangkin. Yun! Ang tinatawag nilang historical rights ay hindi kinikilala ng modernong batas pandagat at ang pagdidikta sa pamamagitan ng lakas o puwersa ay hindi nagiging katotohanan kahit idaan pa sa pananakot at mapanganib na maniobra. Yun. Kahit gaano pa kadami at kalaki ang kanilang barko at kahit idaan pa sa propaganda na walang basihan. Mr. President, we as a nation will continue to assert our rights under international law. Our kababayans deserve nothing less than a government that firmly stands its ground in asserting our sovereignty and defending our nation's interest. Mr. President, I repeat, atin ang West Philippine Sea. Yun! Jinggoy! Natumbok mo! Natumbok! Natumbok talaga ni Jinggoy, mga kakabsat. Atin ang West Philippine Sea. Sinong natutuwa ngayon kay Jinggoy? Press 1. Sa mga natutuwa kay Jinggoy, press 1 nga, mga kakabsat. Sa mga natutuwa kay Jinggoy, press 1, mga kakabsat. Maraming salamat. Ngayon medyo dito sa puntong to, nasa magandang punto itong si Jinggoy. Sino natutuwa kay Jinggoy ngayon, no? Tragis ako mo. Naknapuktik na ka, Jinggoy. Galing ng speech mo ngayon, ha? Nakakapagaling. Tumama ka din. Makabayan ka rin pala. Di ba? Marami natutuwa kay Jinggoy ngayon, no? Himala. Si Naomi Chin, si Elvira, si Leonardo, si Romy. Yan. Ganyan dapat, Senator Jinggoy. Dapat para sa Pilipino, no? Ang atin, sa atin talaga, no? Hindi yung
Kasi malakas sila, mayaman sila. Pakipagkaibigan na lang tayo. Gawin na lang nila tayong province of China. Anak ng kamote. O, dahil dyan, plus points ka ngayon, Jinggoy. Plus point ka. Dito lang sa pagiging makabayan at talagang suportado mo ang ating mga mangingisda at siyempre ang ating mga promoprotekta sa ating soberanya. Yon. Yan si Jinggoy. Very good ka dyan. May tama ka ngayon. Yan si Jinggoy, may tama na. O, di ba? Alright, next. Sino ang next na magsasalita? Maraming salamat. Next topic tayo dito. Sige, tuloy. Tuloy na. Wala nang cut-cut to. Thank you, Majority Leader.